Maraming salamat, Sis Salty. Ngayon, ang sumunod na bahagi ay ang pakikinig ng OHC video, yung Q&A number 2, organization. Sis Dalia. Magandang gabi po sa lahat, lalo na po sa ating King OHC, sa lahat po ng prison at sa lahat po ng chapters. Itatanong ko lang po about sa HOP. Kasi dahil po meron pong sa Babylon, ginamit po yung ang tawag, ginamit po nila yung HOP. So, papalitan po ba natin ang pagkatawag po sa HOP? Kasi sa tribo po, ang pagkatawag po sa tribo ng HOP ay panubaran. So, kailangan po bang palitan ang pagkatawag po o mananatili na lang po ganun, HOP po ang pagkatawag? Yun lang po. Kung merong dapat magpalit ng pangalan, hindi tayo yun, kundi ang mga Babylonians. Hindi tayo ang nanggagaya, kundi sila ang nanggagaya. Dahil yung House of Prayer, yan po ang official na nakalagay sa mga panulat ni Prophet Isaiah. Yan ang term na ginagamit pagdating sa covenant. So itong mga tumatawag-tawag din ng House of Prayer pero wala namang covenant, ibig sabihin mga peke yan. So hindi tayo ang mag-a-adjust para sa kanila. Sila ang mag-adjust para sa atin. Sila magpalit ng kanilang pangalan dahil wala naman silang covenant. Yada. Kahit ano man ang meron tayo na may biblical basis at ginagaya nila, hindi tayo magpapalit. Kasi magaling sila dyan sa kagaya ng mga pangalan ng mga sekta-sekta nila. Pag nakakita ng magandang sentence na kukunin, ipapangalan sa kanila. Oh. Tapos tayo naman ang umiiwas na wag nang magamit yun. Hindi, silang dapat umiiwas, hindi tayo. Yun lang po yun. Be blessed. Magandang gabi po, King Ophelio. Magandang gabi po mga kapatid. Ang tanong ko lang po kung si ang tawag natin noon kay King David ay King David at kay King Solomon ay King Solomon. Ngayon po, ano po yung official na pwede namin itawag po sa inyo, King Ophelio? King Ophelio. Salamat po. Maraming salamat po. Clear na po. Yada. Mga kapatid, gusto kong samantalahin yung time na may announce sa inyo kahapon. Nagkaroon kami ng Board of Elders meeting. At isa sa magandang balita na gusto ko iparating sa inyo, let me just take this privilege from the Prime Minister. Inagawan ko ng pang-announce. Inapprove po namin ang pagbili ng 2 bus na 50-seaters, tourist bus, air-conditioned executive class. Yan po ay, ang isa ay ilalagay natin sa Luzon, yung isa ay sa Mindanao, pero mauuna yung sa Luzon. Then isusunod natin yung sa Mindanao kasi kailangan natin siyempre ihanda yung paglalagyan doon. So ang purpose ng sa Luzon is at least every new moon ma-servicean ang mga kapatiran from different chapters, i-schedule yan na makarating sa Kasili. Round and round and round. Tapos pag may mga events, yun.
makarating sila. Kasi yan ang problema, transportation. Ngayon, sa Mindanao naman, ang consolidation point ninyo ay doon kay Priest Robert sa General Santos. So, ang bus is Davao hanggang Norala ang biyahe niyan. So, para ma-servisan. So, ang gagawin natin diyan is on schedule. Kayo mag-uusap-usap on schedule na lahat ay makasakay na hindi man sabay-sabay, at least new mo ng February, na-servisan, nakasakay ito. Yung hindi nakasakay dyan, sa new mo naman ng March, yun, i-rotate ang mga chapters. So, pag nakarating na sa dulo, iikot ulit para walang tampuhan, walang hinanakitan. So, everybody will have their chance to ride. Then, at the same time, double purpose po yan. Kasi pag may mga calamity, gagamitin natin din yan for relief distribution. Kaya yung ilalim niyan, yung cargo niya sa ilalim is malaki. So ang ilalagay natin sa bus is Ophirian Heritage Conservatory Shuttle Bus. Yan po ang Yan po ang magiging natin. Project. So, marami pa kaming naka-line up na mga projects. Gusto ko lang ipakita sa inyo na marahil nagtataka kayo bakit napakabilis yata ng mga projects natin. It's because wala pong kurakutan sa loob. Things like that will not happen kung may kurakot sa loob. Yada. So, sa Luzon naman, iikutan north hanggang tip of Luzon, Sorsogon. So magsisimula, kunwari itong new mo na to, ang siservisan is yung naandun sa Isabela. Sumunod is yung sa Pangasinan. Sumunod na new mo is yung naandito. Sumunod hanggang ganito. O hanggang sa lahat. And then rotate naman, simula ulit sa taas, pababa ulit. So everybody will have their time to enjoy the blessing of Aba. Walang magtatampuhan, walang hinanakitan, wala tayong kinikilingan na chapter. So whatever resources we have will be shared sa lahat. So in the future, madadagdagan yan. Baka pag may new moon, 10 na bus galing sa north, 10 na bus galing sa south, magkukonsolidate sa Laguna. Lahat may nakalagay. Ophirian Heritage Conservatory. Tapos ang sa unahan yan, for the glory of Abayahawa and King Yahawa siya. Yan yung nasa pinakaunahan yan. Sa pinakalikod is Covenant Keepers, yung logo natin. So approve na po yan sa board. Ang purchase ng dalawang yan, nasa proseso kami ng acquisition. Pagpipili kung anong brand, ang matibay, cost effective, ibig sabihin matibay pero hindi kamahalan. So we will see. Basta ang standard niyan ay kung nakikita niyo ang pinakamagandang bus dyan na dumadaan sa lugar ninyo na pampasahero, mas maganda pa siguro doon ang makukuha natin. Yun. Okay. Sige, mga kapatid, I am giving back the floor to Brother Prime Minister. Nag-try po ako na maglagay po ng headdress, pero dun sa application, okay, head covering pala, head covering, pero dapat ikaw ay for religious purpose, Muslim, ganon. So, trinay ko na mag head cover, and then hindi ako pinayagan. Tinanong nila ako bakit. Kasi ito po ang aking practice na heritage kako. Si trinay ko lang po. So in short, hindi po nila ako pinayagan. And then tinanong ko kung ano po ang requirements. Ang sabi po ng consul sa akin ay kailangan akong mag-show ng certificate.
So, ang Sis, tanong ko, sis, sa mga pagpapa-ID, sundin nyo muna kung ano ang requirement nila. Pwede naman kayo mag-submit kahit walang headdress. It's okay. okay, thank you po. Yun Ngayon, lang. we cannot yet issue mga certificates, etc., kasi yung pagiging yung legal entity natin and capacity to do that is still on process. Kami ang Okay. mag-a-announce niyan once it is ready. Okay po, loud and clear. Thank you. Okay. Pati yung mga Alright, thank kasal, you. etc., lahat yan is under process po. Magandang gabi po, Brother Ritzy. Mahal na rin, meron lang akong are we allowed to, during outreach program, are we allowed to invite private civic organization like doctors, teachers, Invite Are we po, allowed- for what purpose? for outreach program, medical. Wala naman hong problema dyan. Kung mga medical mission, medical outreach program. Pero yung mga ganyan po, i-coordinate nyo muna sa ating Ministry of Health. Huwag po kayong gagalaw ng ganyan na on your own, na walang alam ang Ministry of Health natin sa loob. Meron po tayong Ministry of Health. May doktor po tayong humahawak dyan. Which is, kumbaga sa gobyerno, yan si Duque. Yung doctor ng Department of Health, yung pinaka-head. So when you do that, you have to do courtesy sa atin. Kasi kung magkaroon ng mga rimalaso, may nadisgrasyang pasyente, wala pong pananagutan ang foundation sa inyo kasi hindi naman talaga alam ng foundation yung medical mission na ginawa ninyo. Opo. Kumbaga Okay. walang collaboration. Okay po. So, Opo. ano man ang gagawin ninyo sa baba, ipaalam ninyo sa amin sa taas, lalo na it involves sa mga outreach. Mahirap po yun Okay kasi baka mamaya papagkamalan kayong NPA, nagka-problema na, saka kayo kakalampag sa amin, which is hindi naman sana dapat maging problema kung nagpaalam lang ng maayos. Dahil i-coordinate natin yan mula sa taas. Okay. Yung mga ganong bagay po. Okay. Oo. Salamat Thank you. po. Salamat po. Oo. So, sa mga gusto magtanong, hayaan nyo na munang matapos, ma-deliver ni Prime Minister itong leadership training and the orientation kasi yun ang purpose nito, bakit kayo ipinatawag. So, after that, saka na po tayo mag-entertain ng iba pang mga susunod na katanungan. So as not to defy the purpose of this meeting, Bro BM, kindly continue with the subject matter. Prime Minister, let me give a reinforcement. Gusto kong bigyan ng reinforcement ang mga sinabi mo. Paano ba ito na buong OCAC na to? Ang pinaka-leader ng OCAC, ako ay nagpipigil lang talaga na wag pangalanan. Identified naman na ito from the nagsisimula pa lang sila identified na ito. Pero nagpapaka-misteryoso, pero nandyan lang yan sa Zamboanga, sa Tulusan, sa Sibugay. Yan. Nandyan lang yan. And then yung ang isa ay naandyan, malapit sa Norala, sa Mindanao. Ngayon, ito yung mga discontented members natin ng OHC sapagkat hindi nila nakuha yung gusto nilang makuha sa loob ng foundation. Ngayon, kung ano ang hinahanap nila dyan sa OCAC,
Yun kasi ay hindi nila nakuha dito sa loob ng foundation. Yung sinasabi nilang pera-pera, milyon-milyon, bitcoin-bitcoin, yun ang mga gusto nilang gawain na hindi ko pinayagan sa loob ng foundation. At dahil hindi sila makabuelo, kaya nag-okak-okak sila. Ngayon, kung ang iyang kinakapitan natin dito sa foundation ay ang covenant, ang okak naman, ang kinakapitan nila ay ang covenant nila kay Angel Marcos. Ngayon, itong kinakapitan nilang Angel Marcos ay nakakulong ngayon sa loob ng Bilibid Prison. Nasa maximum security po yan. At ang totoong pangalan niya ay Edelberto del Carmen. Siya ay bahagi ng mga international na sindikato. At ang ginagawa niya ay udyukan ang mga tao na mag-organize kuno ng mga humanitarian NGO. At yun ang ginagamit niya upang mag-outsource ng mga pondo-pondo na siya din lang naman ang nakikinabang. And maybe, yung mga local organizers, yung mga officers ng association, mula sa presidente, COO, CEO, yung mga gano'n, silang nakikinabang dyan sa buwatan. Kayong mga nasa baba, wala, ginagamit lang kayo. Kaya nga, pati pampasirok, sarili niyong bulsa. At pag nabuo na ang grupo, may ipapakita na doon sa kung saan sila magsusulisit. Ang pera, hindi naman sa inyo nakakarating. Bakit may nakarating ba sa inyo? Kayong mga pumunta sa OCAC, di ba wala? Sige nga, patunayan nyo na may natanggap kayo, di ba wala? Ngayon, ito ang totoo. Sinabi ko na rin ito noon. Yang pilit na sinusundot-sundot ninyo na wealth kuno na ipinangako ni Angel Marcos na hindi naman talaga Angel Marcos kundi si Edelberto del Carmen. Ako na ang magsasabi sa inyo. Kung magbibigyan lamang tayo ng panahon, pero pipilitin ko na magkaroon ng chance. Pagsasalitain ko sa inyo ang totoong ang kapatid ng totoong Angel Marcos. Pagsalitain ko sa inyo para malaman nyo na maliit lang ang mundo namin na ginagalawan. Si Mami, kapatid ng totoong Angel Marcos. Ng totoong Angel Marcos na namatay noong October last year. Yang kinakapitan ninyong kokak na nandyan sa Bilibid ay peke po na Angel Marcos yan. Kaya nga nasa maximum security dahil ang daming kinasasangkutan na sindikato. Sino ang paniniwalaan nyo? Yung kapatid mismo, si Mami Loy? Kapatid mismo ng totoong Angel Marcos? O yang nasa Bilibid? Hindi ako nagbibiro. Di ba sinabihan ko kayo noon, kokak? Sa hinaba-haba ng prosesyon, pagdating ninyo sa dulo, sa akin kayo bubunggo. Sa akin kayo bubunggo, kokak. Gusto niyo patunayan pa sa inyo ni Mami Loy? Yung totoo, yung kapatid mismo ng totoong Angel Marcos na namatay noong October last year. Kilala namin ang totoong Angel Marcos. Kilala namin ang pamilya. Iharap ko pa sa inyo si Mami Loy. Pagsalitain ko sa inyo. Pero dahil hindi kayo nakinig, kokak, sa warning ko, ang dami pa sa inyong natisod na imbis na nasa covenant na tumalun pa dahil sa paninilaw ninyo ng milyon-milyong kasinungalingan. Hintayin nyo. Hintayin nyo. Hintayin nyo. Binalaan ko kayo, huwag akong babanggain.
I told you, huwag niyong pakikialaman ang kawan. Ngayon, patutunayan ko sa inyo lahat ng sinasabi ko. Maghintay kayo mga officials at mga alipores and cohorts ng kokak. Alam naman namin ang mga pinagagawa ninyo eh. Huwag kayong magmalinis at huwag kayong huhugas kamay na wala kayong ginawa laban sa amin dahil everything is documented. Sabi ko nga sa inyo, habang nagbo-board meeting kayo, nakikinig ako. Everything is on the record. Lahat. Sige. At kayong mga naloko nito at pilit pa rin nagpapakatanga dyan sa kokak na yan. Sabihin ko sa inyo ha, na andito kasama namin si Mami Loy. Kapatid ng totoong Angel Marcos, hindi yang nasa bilibid, peke po yan. Yang ka-covenant ng inyong mga leader. Yan, mga leader ninyo, sina Yancel. Nakipag-covenant sila doon sa pinuno ng sindikato, international syndicates, na naandyan ngayon sa bilibid. Kaya nga nakakulong eh. At hindi naglalaon na kayong mga officers ng kokak ay sasama dyan sa inyong poon. I declare so. At kayong mga napunta dyan, ang paghahanap po ng kaligtasan, ang paghahanap ng katotohanan, hindi po pera-pera ang motibo. Dahil pagka pera-pera ang inuna ninyo, iba ang kasasadlakan ninyo. Ako na magsasabi sa inyo. Iba ang kasasadlakan ninyong direksyon. Pag kayo ay nagpapasilaw sa pera, ulitin ko, yung limpak-limpak na milyon-milyon na ipinangako sa inyo. Kahahanap nyo para kayong nagpuprosesyon at nagririgo doon. Pero sa kaduluduluhan ng inyong paglalakbay, ang dadatnan ninyo ay si OHC. Mark my word. Pairalin nyo muna ang righteousness ng buhay ninyo. At hindi yung pagkakasilaw sa pera. Pera lang po yan. Kaya nga, nung nagsisimula pa lang ako ng YouTube, anong sabi ko sa inyo? Hindi nyo ako kilala. At hindi ninyo kilala ang pinagmulan ko. Read between the lines. Sa kaduluduluhan ng prosesyon ninyo, kay OHC kayo babagsak sa Shemite Empire. Shemite Empire. Alin yun? Tanungin nyo, si late President Ferdinand Marcos kung ano ang Hashemite Empire. Hindi na ako magsasalita, hanggang dun lang. I give back the floor to you, Mr. Prime Minister. Thank you. Pagalang gabi po sa lahat. Mahal na rin, magandang gabi po. At tanong ko lang po tungkol doon sa membro ng COCAC. Meron pa po akong isa na iwan dito, yung nabanggit kanina. Maaari ko na ba po itong tanggalin sa aking JC? Pasaway lang to eh. May libro pala ng COCAC. Sige bro, tuloy mo bro. Gusto ko yan. Bro, yung isa, yung babae na pinagkatiwalaan nyo dati, nandito po sa JC ko. Tatanggalin ko na po ba to? Yung babae na buha. Lago. Bro, hayaan mo lang muna kasi baka yan ay nagmumuni-muni kung ano yung kinabagsakan niya. Sige po. Minsan po pumunta doon sa Hope, naghanap ng bato na malaki. Para? Baka gusto mo kain. Bro, nakalimutan ko kasi banggitin. Itong poon nilang si
Angel Marcos, siya daw ang nag-put up ng GDFA. Yung GDFA na ang logo ay ginaya pa ang logo ng United Nations, ay yan daw ang mamamahagi ng milyon-milyon and trilyon-trilyon and bilyon-bilyon. May mga kintilyon pa. Ngayon, yan daw ang sangay ng United Nations na hawak niya. Pero, tingnan nyo ha, pumunta kayo sa official na website ng United Nations. Tingnan nyo doon ang mga legitimate na agency o mga sangay, mga branches ng United Nations. Wala pong GDFA doon. Kaya kayong mga nagpaloko dyan, may mga pinag-aralan naman sana kayo. Yung isa, Master of Education pa, running to doctorate daw siya. Nasa DepEd pa. Hindi ko maabot maisip paanong nag-leader-leader ng COCAC. Oh ha, master's level ha. Master's level ito. Researcher daw. Bakit hindi niya na-research ang pinakasimple na information na i-verify niya sa website ng United Nations kung totoo nga na ang GDFA ni Angel Marcos Kuno ay totoo nga? Wala po. O kayo ha, kayong mga may pinag-aralan dyan. Kayong mga may pinag-aralan, umapak man sa inyo sa kolehiyo ang iba dyan, nagpapaloko kayo, GDFA. Wala pong GDFA sa United Nations. Yan ang nakalimutan kong sabihin. Oh, ipaputol ko lahat ng pwedeng putulin sa akin pag may nakita kayong GDFA mula sa United Nations. Wala po. Ha? Huwag pong magpakatanga. May pinag-aralan, huwag magpakatanga. Okay? Huwag na po kayong gumaya dyan sa mga ano na yan. Sa bagay, ganun talaga siguro purpose nila yan, magtanga-tangahan upang makaloko ng iba. So yan lang po ang kakulangan sa gusto kong sabihin kanina. O ay kausap ko yung fortunately nandito ngayon kaharap ko yung ni Mami, yung kapatid ng kapatid ng totoong Angel Marcos na namatay noong October last year. Gusto niyo pagsalitain ko na kalokohan itong mga GDFA ni Angel. Ito galing kay Mami. Bro, gusto mo nang magsalita? Ayaw niya. Wag daw muna kasi may expose siya. Kasi ito hard target kasi ito Pero worst comes to worst. Oo nga, wag nga bro. Wag muna. Oo. Pwede kasi itong ipakidnap kaya para din itong daga na kung saan ako sumiksik doon din tumatakbo For security reasons. Ayan, pare-pareho kami. Itong kaibigan ni President Xi Jinping, andito rin sa akin. Si Lolo, yun yung pumunta sa Kasili. O yung akbay-akbay ako. O yung mga pumunta doon, nakita nyo yan. Alam nyo, hindi ako nagsisinungaling. Pati itong pamangkin pa ito, actually ni Mami. Andito, naglalaro sa harap ko. Ha? Plants versus zombies. Yun. Pinagpaplanohan nila ang moves against the COCAC siguro. Ayan, light moments lang po. Pero totoo po yung sinasabi ko, andito sila sa harap ko ngayon. Magpagpalang gabi po sa ating kamahalan, King Operio, Prime Minister, BN Sinan at sa lahat po ng kapatiran. Ang tanong ko po is it possible po na ma-change ang calendar names or weekdays names
As practice po kasi iniiwasan natin masambit ang mga LORD or GOD, pero malipit po natin mababasa or mabigkas sa mga announcement or mga pabatid po, either palitan po sa Hebrew term or Oferian term or whatever po. Yan lang po, Biblia Shalom. Okay. Let me take that. Yung totoo, wala naman talagang pangalan ang mga months eh. First month, second month, third month, fourth month, fifth month, seventh month. Yan po ang nasa Pati yung Torah. araw. Pati yung araw. Ikaw, unang araw, pangalawang araw, unang araw ng unang linggo ng ikapitong buwan. Yun. Wala Pati talagang nga oras pangalan. Ang naglagay lang naman dyan ng pati sa oras natin. Kagaya ng magdamag, meron tayong first watch, second watch, third watch. Sa araw naman, first hour, second hour, third hour, fourth hour, fifth hour. Ganun lang naman ang sa kasulatan ngayon. Ang naglagay dyan ng mga pangalan is the Gregorian calendar na yung Roman calendar system. So, sa akin is wala namang problema doon. Yung just to avoid confusion. Ang bastang iingatan lang naman natin yung pangalan ng Aba. Yun lang naman eh. But the rest, whatever they want to call it, okay, fine. Okay lang yun. Kasi ang ilalabas nating calendar, actually, is a Gregorian calendar kung saan nakaplat na ang Mosaic calendar. Kailangan natin gawin yon for transition purposes. Kasi can you just imagine kung gagawa tayo ng directly Mosaic calendar kaagad na hindi nakaparallel sa sa Gregorian calendar, what will happen? It will be meaningless. Sinubukan na namin yan eh. Gumawa ng calendar, binigay, o hindi, wala. Hindi talaga nagamit. Kasi ang mindset ng tao is naandun, nakakondisyon na sa sa Gregorian calendar, naka-orient doon. So, ang kailangan mo lang is sabayan yon using the Mosaic calendar. Kumbaga sinasabi mo, nasaan yung Sabat ng Hebrew kung titingnan natin sa Gregorian calendar, sa Roman calendar. O di matutumbok mo na, hindi ka magkakamali. Ganun lang yun. Walang problema dun, bro. Okay. Salamat po. Excuse me. Who's that? Online data tracker. Follows me. Meron lang akong na-notice dito, nakakapagtaka. So, tapos na po mga kapatid. Yada. Okay. So, bago tayo mag-join, according sa request ni Bro Mario, lang natin ilang points dun sa pinanood natin video. Ito pangalawa sa mga, second lang sa mga video na pinablish sa YouTube ng ating kapatid, no? So, ito bagong-bago pa lang na yung mga Zoom meeting na pinaulakan tayo ng mesero na makasama siya sa Zoom. So, may unang dito, kung babaguhin ba daw ang pangalan dahil yung House of Prayer daw ginagamit ng mga Babylonian. Ang sabi ng mensahero, ang mga Babylonian ang dapat magpalit ng pangalan. Hindi tayo ang mag-adjust sa kanila. Sila ang dapat magpalit. Kasi tayo ang may covenant. Kaya tayo ang original. Kung sino ang may covenant, tayo may kasunduan sa Al-Hayam. Sila wala naman silang kasunduan. Nanggagaya lang sila at ina-hijack ang istorya ni Yahweh the Son, di ba? Ang Messiah natin. Tapos,
Dapat sila ang magbago. And then, ano doon dapat na itawag sa kanya? Ito King Ofirio pa ang sabi niya. Pero di ba later on, ginawang Sultan Hashem. Kasi nga naman, ang Sultan ay pang ano talaga, pang Hebrew. Kasi may Sultanate of Brunei, may Sultanate of ano, di ba? So sa Hebrew talaga yung ano, yung salitang Sultan or ano, or Hebrew ba or Shemite? Wala, pero yung ano, yung King of Ofirio kasi may king is English yun, di ba? Pero sa atin bilang ano, tinatawag natin ang mensahero para sa benefit ng mga hindi pa ano, wala pa sa covenant, no? And then yung foundation, maraming project na dineclare ang mensahero nung kapanahunan niya. Sabi nga, yung dalawang shuttle buses dapat. Pero ang alam ko pinanood natin yung ano, 'di ba, yung test drive noon. Pero hindi natuloy kasi nagpatayo ng templo. Kaya inuna muna ang pagpapatayo ng templo bago yung transportation. At gagamitin ito para sa new moon at saka sa mga ano, sa mga relief distribution. Pero sabi nga, bakit daw napakabilis? Ang sabi kasi, no corruption. Madaling uusad ang mga proyekto at mag-accomplish ang mga plano kung walang corruption. Sana ganun din ang ating gobyerno, no? Kasi ang daming sasayang talaga na resources pag may corruption. Tingnan mo yung mga bansa na walang corruption, yung mga parliamentary countries or autocratic countries. Yung sa parliament tulad ng Singapore, talaga pag may corruption yan, bitay talaga ang ano yan, pag na-discover na may corruption. So yan, tulad ng Japan, yan. Pag talaga, hindi kasi democratic government ang kanilang sinusunod. At saka, sabi niya, wala siyang favoritism, wala siyang kinikilingan ng wala siyang kinikilingan na chapter o sinumang tao. Ganun siya kapatas. Equal ang tingin niya sa lahat. Although, syempre, pagka mo siya, ganyan, magiliw siya pagkausap mo, pero ano pa lang yung ano pa lang nasa sense na niya kung meron kang vested interest Yun ang na-notice ko sa mensahero. Hindi niya ipapamukha sa iyo talaga na kung ano yung alam niya tungkol sa iyo. Tapos yung may nagtanong sa kanya kung pwede daw yung sa pagpapa-ID, yung maglalagay ng head cover o headdress. Sabi niya, sundin mo muna kung ano yung nasa natin, civil government. Pero napansin ko nung merong online ina-allow na nila kasi ngayon meron na medyo high-tech na tayo ngayon, may facial recognition na. So yung mga Muslim, ina-allow na magkaroon ng head cover pag mag-o-online ka. Parang ina-allow na nila Kasi nadedetect naman nila sa facial feature, sa bone structure, kung sino ka talaga. And get them, isa pang pwede ba daw mag-invite ng mga civic organization sa mga outreach. Ang sabi niya, makikipag-coordinate sa mga ministry. So, talagang autocratic government tayo or kasi may mga ministry tayong At saka ang sinabi niya, kung ano man ang gagawin ng nasa baba ay dapat alam ng nasa itaas. When it comes to kung siguro ito kung dadalhin mo ang pangalan ng organisasyon, dapat yung pinakababang baba dapat alam ng nasa itaas. Pero kung personal na mo yun, pero tayo kasi bilang ang ating King of Kings, ang hari natin ay ating at lalo na alam nila na tayo ay covenant keepers, siguro lahat ng pinakababa nating gagawin o natin ay naaayon sa
within the bounds of the covenant o ng Torah. Kung wag tayong gagawa ng anumang bagay, pinakamaliit man, na labas sa bakod ng ating covenant. Yun ang ating sinabi kasi pinakamababang yung sino man ang gagawin mo sa babae, dapat alam na nasa taas. Lalo pa all-seeing, di ba? Ating alahayam, alam niya. Hindi yung naisa-isip at nasa puso natin, nakikita niya eh. How much more yung mga kalitiitang bagay, no? Tapos, yung diniscuss niya tungkol sa OCAC. So, itong OCAC pala ay international syndicate o NGO. So, alalahanin natin, yung nga maliit na iskaman tayo, mga lang yan. Pero pag international niya, tingin ko na dyan ang mga kabal or yung mga CIA, ganyan. Kahit ang kasili, napasok na rin ng mga ganyan, mga sindikato, talaga organized yan, organized crime. At saka, mas mukha nga authentic eh. Sino ba yung pinakamalaking sindikato, sinasabi nila? Diba mga religions, pinakamalaking sindikato ang religion. So, maaring may backer, yung mga sindikatong yan, may backing din ng religion or ng CIA o whatever, yung mga kabal na yan. Tapos sinabi niya, sa lahat ng paghahanap ninyo ng kayamanan, sa dulo nuan ay babanggain nyo rin, ay ang matatagpuan nyo rin ay si OHC. Ano ibig sabihin nito? Kasi ano ba ang dala ng OHC, di ba? Covenant, righteousness, di ba? Yun ang mga dala-dala niya. Kaya sabi niya, sa dulo, lahat ng paghahanap niyo ng kayamanan. Yung mga yung mga organization, mga NGO dyan, na nagsasabi na gano'n. Ano ang sa dulong-dulo? Anong kailangan yung matatagpuan nyo doon? Ang righteousness at ang covenant. Kasi ang mga kayamanan na yan, yung mga divine wealth na yan, ay nasa loob ng covenant. Hindi yan ibibigay kahit kanino. Nasa loob yan ng hawak yan ng alahayam at ibibigay niya sa loob ng covenant. Yung nasa loob ng covenant. Kaya sinabi niya, mark my word, sa dulo-dulo ng inyong paghanap yan, ako rin ang inyong matatagpuan. Siya din daw ang nasa dulo. So may nasabi nga dun sa ewan ko kung kasi yung nasa tayo, nasa South o nasa Sorsogon, pinakita doon yung kapatid ng mesero, chairman, video nga. Ayun nga, si Mami Loy, ganyan, ganyan. Then meron naman nagsabi na na-scam daw ang mesero. Na-scam daw, na ganyan-ganyan. Yan beyond our personal knowledge. Pero kung meron man, uulitin ko, sinabi ng mensero, hindi hangal si Moses at si Elijah para hindi warningan ang kanyang lingkod. So yun quote-unquote ko sa sinabi ng mensero sa isang video niya. Hindi hangal ang si Moses at si Elijah para hindi siya warningan. Okay? Sinabi niya yung si Lolo Jack pa yun, di ba? Na isa din daw na yun, na sindikato or what. Hindi natin alam. Pero, yung sinabi niya na parang na bridge. Kaibigan daw ni Xi Jinping. Kung ano man yan, pero ito ay personal statement ko naman na di ba sabi niya 101% alam ng China ang existence ng ating foundation. Ito, sabihin ko 200%. 200% yun. Ito masasabi ko. And then, ang last question
yung calendar names kung babaguhin pa. Pero ang sabi ng mensahero, ano daw, wala daw namang original na mga pangalan ang buwan. So natandaan ko, nung pumunta tayo sa North noon, sis Dalia, di ba yung calendar nila may, may pangalan Oo. na mga, oo. So, pero, ang sabi naman si Hero, at saka sa mga kasulatan din eh. 'Di ba? Yung sa yung Laguna Copper Plate. Wala namang nakalagay na pangalan doon. Siguro sabi naman niya, nasa sa inyo yun kung lagyan ng pangalan para mas madaling okay lang. Ang kailangan na lang na talaga nating pakaingatan ay ang mga banal na pangalan ng ating alahayam. Yun lang ang dapat na talagang pakaingatan. Kung gusto mo tawaging kahit tayo, di ba? Kung anong gusto mong itawag ko sa'yo, yan, o itawag yun sa akin, di ba? Kung talagang forever na gusto kong maging maalat ako, okay lang, di ba? Maalat siguro yung Pero ang nasa Torah kasi at saka sa mga ay ordinal numbers yung first, second, di ba? First day, second day, or first month, or third month, di ba? Seventh month, ganun ang nakalagay doon. Or hindi natin alam, baka binura nila, binago para hindi maano ng Aviv. Actually, Aviv lang alam ko, di ba? May Aviv tayo, di ba? So, yung first month. Tapos may mga Nisan. Tandaan ko yung tinanong ng isang abogado, ano ba 'to yung Nisan? Sabi ng ano yung sabi ng mesero, yung kasunod ng Hunda. Sabi niya, hindi agad na gets ng yung ano yung Hunda? Sabi, hindi agad na gets ng kasi ang sobrang talino niya. So lahat ay ina-analyze. Pag tanda mo yung sis Dalia, Oo. tawan-tawa na ako noon pero hindi pa rin talaga magets na ng kasi masyadong technical ang utak. Kaya mga kapatid, hindi nyo pa rin gets. Sabi niyo yung kasunod ng Hunda. Ano daw ba yung Nisan na buwan? Yung kasunod ng Hunda. Okay, yon. Ano na lang. Sa mga nakikinig dyan, paki-comment na lang kung nag-gets nyo yung sinasabi ng So, ang ginawa ko na lang para naglagay ako ng emoji laugh. Doon lang sila nag-isip. Alam mo naman si Hero, pag ganyan ng napakaseryoso na pag nagpapatawa. Pero pag patawa-tawa siya, akala mo lang patawa-tawa pero seryoso kaya mga sinasabi. Okay. Yan ay isang din ko, naging isang ko rin, ugali ko rin dati. Kaya sabi, tataka ko, ba't walang tumatawa? Pero medyo i-explain mo pa no? Tapos yun nga, sabi niya, basta kailangan maging careful tayo sa mga banal na pangalan. Tapos maglalabas dapat ng Gregorian and Mosaic calendar na pwede. Actually, meron tayong calendar ng Moses calendar up to 2030. Pero parang may reviewin ako kasi may mga kontra na pero once na na-review natin yung mga kapatid, i-send ko sa inyo yung link ng ating Actually, pwede tayo gumawa hanggang 2040 para in case mawala ang mga internet, meron na tayong i-follow, no? Yung moon and Pero i-review ko pa mga kapatid. Yun lang po. Ngayon, pwede nating basahin ang request. May additional kayo question? Kapatid? O meron kayong gustong balikan sa video? So, malinaw naman siguro yung ating napakinggan at natakil mo na yung mga importanteng points doon. So, proceed na tayo doon sa natin,
Special Arinin. request, libro. Oo. Okay. Ano yun? O, unang aklat ng Juan? Pangalawang aklat, Pangalawang ni aklat. John. Then, chapter 5, yung huling chapter. Okay. So, pangalawang aklat. Yun yung dating First John. Ginawa nating pangalawang aklat o second book of John. Kasi tinagal natin yung second and third na kay John Presbyter. Presbyter pala. How do you pronounce it? Presbyter. Presbyter. Ano lang yan, sulat lang yan sa Isang chapter lang naman yun, di ba? Oo, panggulo lang, Oo. pang-confuse kung sino yung John yun. Yung second John. Yun palang John. First, Matthew, Mark, Luke, John. Yun yung first book. Ginawa namin John first book. disciple yun. Akala ko. Oo. Tapos yung first John, John disciple din yun. Hindi yun si John Presbyter. Yung John Revelator. Oo, siya din yun. Ito ba yun? Ito yun sis, tama? Oo, tubig. Oo, yan yun. Sinong... babasahin ba natin the whole chapter? Ayun ang gusto ni bro eh. Ano ba? Sige. Bro, whole chapter ba? Bro Mario, Sino? saan ka na? Natulog na ata si Bro Mario. Baka nakatulog na kasi 10:30 na tayo mga kapatid. Oo nga. O baka next na lang din. Diyan siya. Kasi siya ang nag-request ng discussion regarding this. Oo. Bro Mario, gising ka pa ba? Si Sis Maria, dyan. Mukhang nawala na sila. Si Pinstar. Pakatulog na rin. Pero walang pasok bukas ah. Makatulog na sila kasi medyo matagal yung Siguro ano na lang natin ito pagka available na sila. Oo, medyo na rin ang ating no? Oo. 34 na. 10:34. So, late na tayo. Susunod Sabat na lang. Ayan, si Sis Maria nag-message. Ay, pauwi pa lang siya? Oo. Wala pa siya dyan. Okay. Wala pa siya. Okay, sige. Makatulog na nga si Bro Mario. Oo, pagpaliban na muna natin. Next Oo, time na naka lang. 10:30 na para makatulog din kayo ng maaga. Oo. Sige. Okay. So, Good night na. Oo, closing prayer. May closing prayer pa. Sana si Rodin, baka nakatulog na rin. Nakatulog na rin si Sis Rodim. Matagal kasi yung Sis Pearl na lang. Sis Pearl. Oo, Sis Ikaw na Pearl mag-closing. na. Ay, ako na. Ay, manalangin mga kapatid. Sa iyo, dakila namin, Aba. Maraming salamat sa aming napakinggan ng Q&A ngayon. Salamat sa oras na ibinigay mo sa bawat isa sa amin upang magkatipon, bagamat ang iba namin mga kasamahan, tahimik na, maaaring tulog pa sila dahil sa malalim na rin ang oras. Ganun pa man kami nagpapasalamat sa lahat ng mga ito at sa mga ginagawa namin ganito dahil sa iyo. Salamat, Aba, na kami ay iyong hinango at sa ganitong kaparaanan, idinarik mo kami sa iyong mga kamay. Maraming salamat sa patuloy mo na pag-ingat sa amin at paggabay sa amin sa landas na ito na aming tinatahak tungo sa iyo. Maraming salamat kung paano mo pinagpapala
ng aming mga kasamahan, lalo na ang mga revisionist na ito, si Salty, Dahlia. Salamat sa iyong pagpaspas sa kanila, pagpala sa kanila, ay sa kanilang dalawa na bago lang din nag-celebrate ng kanilang mga parawan. Aba, maraming salamat sa mga blessings mo sa kanila. At sa paggamit mo sa kanila, ay pinagpapatuloy ang gawain na ito. Revising or restoring the true Torah. Maraming salamat na patuloy na ginagayad mo bawat isa sa amin, pagprotekta sa aming mga buhay, pagbibigay ng habang buhay, upang patuloy namin magampanan ang dapat pa namin gampanan bago ka babalik at bago mo kuhanin ang pinahiram mo sa amin na hininga. Magampanan or maging blessing panawa kami, Aba, sa sangkatauhan, lalo na sa Asian country or Semite territory. Maraming salamat, Aba. Paano mo kami akayin hanggang sa dulo. Hawakan mo kami, Aba. Ang aming mga buhay ay patuloy namin pagkatiwala sa iyo. Maraming salamat sa patuloy na magpapala mo sa bawat isa sa amin. Pagpala sa mga trabaho ng aming mga kasamahan at patuloy na pag-bless sa mga kasamahan na kagaya namin. Wala kami mga trabaho iba, source of income, ganun pa. Makikita namin hindi mo kami pinababayaan. Salamat, Abay Hawa, sa iyong kaputihan. Salamat sa iyong pag-ibig na nagbubuklod sa amin. Sa iyong kapangyarihan na patuloy na nagpoprotekta sa amin. At patuloy na magliliwanag ang iyong kapangyarihan, ang iyong glory sa ating mga buhay, ma-reflect ang aming mga araw-araw na pamumuhay, ang iyong righteousness, ay aming may pamumuhay. Maraming salamat na patuloy kang magiging inspirasyon. Ang mga katotohanan, ang iyong salita, na patuloy na nagbibigay ng lakas sa aming pag-asa. Maraming salamat sa aming pagtapos ngayon. Patuloy na magpatiwala namin sa iyo kahit ang aming pamamahinga. At ang buong linggong ito na aming harapin ulit. Salamat sa katagumpayan na gawad mo sa amin sa lahat ng aming natatagpuan, anumang klase problems ko, problema man, pero magiging strong kami dahil kasama ka namin. Maraming salamat. Ang lahat ng ito, sa iyo namin ginabalik ang kapulian, pamamagitan ng kapulangan. Dakila at totoo na anak, ang aming misay pinag-usap. Halalwaya alayam. Halalwaya alayam. Halalwaya Halalwaya alayam. Halalwaya alayam.